Hello guys, so kinda late for this discussion, but I guess it's better late than never, right? So ayan. So balik tayo sa reinforced concrete columns. Ayan. So we have two types according to height. We have short columns and long columns. Well, this is very much obvious from the just how you describe it. So short columns, unsupported height is not greater than 10 times. Naulit pa pala yan. So 10 times the shortest lateral dimension of the cross section. And long columns naman, syempre yung opposite niya. So more than 10 times. So ito, kapag i-convert mo siya into a formula, so the height is less than or equal to 10 times the diameter. Although kapag sinesearch mo siya sa internet, usually lumalabas is 12. So either ways, ganun pa rin naman yung concept niya. So short, syempre, mas maiksi. And long is mahaba. And then, usually, ang failure ng short columns is crushing and long columns naman is buckling. So, ano ba itong mga to? Ayan. So, meron tayong crushing failure kapag short columns and kapag long columns naman, buckling failure. And usually, ang crushing failure, ang short columns, they tend to have a better carrying capacity or ayun, kaya na magbuhat ng mas mga bigat na loads compared sa long columns dahil dun sa slenderness nila. Like the comparison ng dalawa. So parang sobrang obvious na rin yun kasi syempre. Ganun. And then balik tayo. So meron din tayong different types of reinforcement design sa type of columns. So tide. Meron tayong tide columns. So tide columns are mainly composed of two reinforcing bars. So meron kayong longitudinal, which is yung vertical, and then the lateral ties or yung horizontal. So ito. So yung vertical is itong black. And then yung itong yung lateral ties mo. And then ang minimum na size na o bar number for vertical bars is number 5 and 4, apat na vertical bars usually yun ang minimum talaga. So ano ba yung number 5? Yun yung 16 mm na diameter ng reinforcing bars. By practice rin naman, usually talaga is 16 mm ang ginagamit na kapag vertical bars. So tapos mag-a-adjust ka na lang either kapag minsan kahit na mas malaki yung dimension ng column mo, okay lang kahit mag 16 ka pa rin. Pero i-adjust mo siya sa number. So parang ganito. Magiging 8 siya pero bigger lang yung column pero mas marami lang yung number. Depende sa design yan. Usually ang nag-design ng ganyan is yung mga structural engineer natin. Ayan, meron ako nilagay dito yung mga different designs for tide columns. So number of bars, vertical bars, tsaka paano yung ties niya kapag depending on the number of vertical bars. So i-check nyo na lang yan. So ito kasi bali dati so yung ngayon na ito meron kayong tide columns na ganitong design. Usually ganito na yung nakikita natin or practice natin. Ayan. Ayan. Kung ba close siya, close tide siya. Pero dati kasi yung nung wala pa yung kasi na-revise yung structural code natin. Nung wala pa yung mga major earthquakes na naganap sa Pilipinas. Meron tayong open tide columns lang. Ganyan lang yung design niya dati.
So, open lang siya. Pero dahil sa ganitong design, yung mga failures yung mga damage sa tuwing major earthquakes like yung nangyari sa dati sa Baguio, isa rin sa yun, dahilan kung bakit nag-resort tayo sa ganitong design ng tide columns. Ayun. Next, meron tayong spiral. So yung spiral naman, much like the tide columns, pero ito kasi yung design niya naman is ayun, spiral lang siya. Mas mahirap siya, siyempre kapag sa actual, mas mahirap gawin. Tsaka, ganun. Ayan, check nyo na lang yung itsura. So, yung splicing mo lang sa splicing mo ng yung kumbaga kapag yung sa equivalent sa lateral ties, is dito naman yung spiral mo, is dun lang sa may end. Kumbaga, kunwari gumamit ka ng, tawag dito, 9 meters. Kunwari 9 meters na bakal yung ginamit mo. So, pag marating mo maabot mo yung 9 meters na end niya, saka ka lang pwede mag-splicing o dun mo lang pwedeng ituloy. Hindi ka pwede mag-cut. Ayun. Next is composite columns naman. So, composite, may naka-embed yung steel column mo sa isang concrete na exterior or outer layer niya. Or puwede rin structural steel columns or embedded. Sakto. Pero puwede rin ito kasi nakalagay dito is sa outer layer yung yung steel. Ito naman, ayan, partially encased concrete field section. So, ano ba yung advantage ng composite columns or yung mga gano'ng type ng columns? Dahil dun sa niya, kumbaga dahil sa yung mismong composition niya, mas marami yung kaya mong mas marami yung magagamit mo sa floor space. Tsaka mas rin siya, mas fire and corrosion resistant kasi naka-embed yung naka-embed yung tawag dito, yung steel mo. Meron kang concrete cover muna. So before, kumbaga kapag kunwari may sunog, siyempre steel yun, pwede siyang mag-melt. Pero dahil meron siyang concrete covering, na usually kapag concrete cover naman is meron siyang kumbaga yung tawag ito yung number of hours of resistivity or before siya parang makarating yung heat dun sa gitna or parang so ganun. So much resistant siya sa fire and corrosion. Ano pa yung mga halay dito? So constant yung outer dimension niya. Ano pa? So mas rin daw yung shrinkage niya kaysa dun sa usual na yung kumbaga yung conventional. So ito, kung mapapansin niyo nilagay ko dito sa my side dahil nung introduce itong topic na to sa amin, wala lang parang interested mas na nag kumbaga na yung interest ko nun, na-pique yung interest ko nun. Kasi ito dahil sa composite columns. So yung kung familiar kayo dun sa 9/11 or yung Twin Towers noon, yung nakuha ng terrorist attack. Um, nasa siya kumbaga nasa 100 plus stories kasi. So isa sa pinakamataas na building dati, 2001. And yung construction kasi nung mismong building is ito using composite columns. So embedded yung steel beam tapos concrete lang. Kaso nung nawasak yung nung nag may explosion, it took roughly around 15 or 16 seconds lang
na bumagsak yung buong building. So imagine mo yung 11 floors and then 15 seconds, bagsak na siya. Ground zero na siya. So parang anong type ng anong type ng apoy or anong type ng gas explosion or ano man yun na kayang parang parang pancake lang kumbaga, na bumagsak na lang. Yung floor parang wala lang, parang nawala lahat ng columns kumbaga. So kung isipin mo ano yun, anong klaseng ano yun, anong klaseng attack yun? Wala lang, parang gano'n. And then next, lali columns, usually is steel yung ano mo. Tapos meron kang base, meron kang pier or tawag dito, yung base mo. Tapos meron kang base plate, yung connection between the concrete tsaka yung steel steel post mo. Tapos ise-secure mo gamit ang anchor bolts. Pero yung between dun sa base plate tsaka yung concrete kasi meron kang nilalagay rin diyan, 'di ba? Yun yung tawag dito, ah, non-shrink, anong tawag dun, grout, parang self-leveling grout siya. So para maging flat or leveled yung base plate tsaka yung concrete mo, may grout siya in between. Ayun, from the word self-leveling siya, fina-flatten niya para secured. Tapos yan, anchor bolts. And then meron din tayong two types of rolling process sa rebar. Bakit ko ba 'to nilagay? Wala lang parang kasi, may idea rin kayo yun sa mga bakal na ginagamit. So meron tayong two types ng kapag sa ginagamit yung rebars or reinforcing bars. Meron tayong hot rolled tsaka cold rolled. Yung hot rolled is, yan basahin niyo na lang yan. Pero ang difference lang kasi ng dalawa, sa hot rolled kasi, yung nominal diameter or yung parang yung actual diameter niya is malayo or hindi siya kasing accurate sa gusto mo. Unlike sa cold rolled kasi, dahil sa kumbaga yung mismong process niya kasi is parang mare-refine siya. So yung cold rolled usually is mas accurate yung ano niya, yung diameter niya. So kung kunwari sinabi mo 12 mm, malamang sa malamang yung cold rolled is around nasa 12 mm din. Pero kapag hot rolled kasi, siguro mga 13 ganun. Meron siyang increment na mas malaki compared sa cold rolled. Ayan. Tignan niyo na lang yung mga nakalagay diyan na yung process mismo. And then meron din tayong yung kung yung pag-classify or ng paano nga ba yung nakalagay nga ba dun sa bar. So, yung first letter, ayan, yung producing mill and deformation pattern. So, H, ayan, kapag hot roll tsaka cold roll. And the next, bar size, so 11. So, ito kasi yung may numbering tayo eh. Itong 11 is or sabi mo kanina, kumbaga ito yung actual talaga. Kumbaga ito yung pinaka-accurate na Pero yung kapag sa tayo, pag mag-specs tayo, specifications, 10 mm ginagamit natin. 10 or 12, ganun. And then, next is third letter, yung so anong type ng steel yun. So, ayan, meron kayong carbon. I think dapat na-discuss to sa yung BT1. BT1 dapat. And next is yung grade mark. So, meron tayong iba't ibang grades ng bars din. Mamaya, makikita nyo mamaya kung ano yung mga yun. Ayan. So, yung sinabi ko kanina, number 3, yung 10 mm. So, yung number 4 naman is 13 or 14 mm. Wala palang, mali, walang 12 mm na 14 mm to kapag kapag specifications na. Tapos 16, 20, tapos 22, 25, 29. Yan, yung mga kuha nila diameter niya. Tapos yung grade naman, meron tayong ASTM
tsaka PNS. So ASTM is to yung international to na standard na classification ng grades ng isang bar. So meron tayong tatlo, grade 33, grade 40, tsaka grade 60. Kapag sa PNS naman, ito yung Philippine version niya. So PNS is Philippine National Standard. Take that na lang. So PNS 230, so 275, tsaka PNS 415. So ito, meron din, kumbaga yung other terms nila is yung PNS 230 or yung grade 33 is yung structural grade. Grade 40 naman is yung intermediate. And then grade 60 is yung high tensile. So yung structural grade, ito yung pinaka-available, usually locally available sa natin, sa mga yung mga nabibili lang sa hardware stores natin. Intermediate, meron din mga intermediate. Pero ang kasi, parang yung bagong na ngayon, bagong parang sa structural code is dapat intermediate yung ginagamit. Kapag yung mga lahat ng structural is intermediate yung gamit or yung quality ng steel. Ito kasi is manipis na to grade 33 Medyo hindi na siya, kumbaga hindi na siya viable. Dapat. Pero syempre, dahil sa nasa lang tayo, kumbaga minsan kasi is hindi rin sinusunod minsan kung ano yung pinaka-available. Pero ikaw as architect, ganun, ikaw yung mag-set kung ano nga ba. Syempre kung ikaw yun, kung ba alam mo naman na grade 40 yung parang suggested, mag-grade 40 ka na. Yun na yung minimum. Itong grade 60 naman, kahit ng pang high-rise itong mga to, grade 60 or PNS 415. Next, floor systems. Ito, one-way slab, tsaka two-way. So, yung one-way, meron tayong dalawa. Meron kang one-way solid, tsaka one-way joist. Tsaka sa two-way naman, may apat. So, yung one-way slab naman, from the word one-way, is one-way lang yung direction ng niya, ng reinforcement niya, yung pinaka-main reinforcement. Meron kang straight bars. Tapos, meron ka ring, wait. Meron kang straight bars saka bent up bars or bent bars. So yung bent bars, yun yung main reinforcement mo. Tapos yung straight bars naman, yun yung temperature bars sa tinatawag. So yung temperature is, aside from reinforcement siya, it is also to, serve to provide against the effect of shrinkage and changes in temperature. Di ba alam naman natin na yung concrete kapag nag-cure siya, may tendency na mag-cracks or gano'n. Siyempre mag-shrink siya ang tawag doon, sakto. Kapag fully cured na siya, ayun. So yun yung parang ika-counteract mo yung shrinkage na maging kumbaga puwedeng mag-threaten dun sa structural integrity ng concrete mo. Kaya meron kang tensile bars or meron kang bakal mismo. So ito yung one-way slab kasi, ito yung main bars mo or yung mismong tawag dito, reinforcement mo is isa lang, isang way lang. Tapos yung distribution bars or straight bars, yun yung sa baba, ay sa other way naman. Kaya siya tinawag na one-way slab. So ganito yung design niya. Meron kang bent up, so nag-bend yung bakal mo. Tapos meron ka rin dito, temperature bars na lang tong iba dito. So ito yung beam mo. Ayan, kapag sa side view section, dito yung itsura. Parang meron siyang na-form na doon sa gitna. Space, kumbaga kapag sa bakal, pag tignan mo siya. So yung one-way joist naman or ribbed slab. So ganito yung itsura. So meron siyang 'di ba parang yung sa dati yung joist, tawag dito, yung wood joist natin parang ganito. So parang gano'n lang, same lang rin sila ng profile. So meron kang types ng rib slabs. Meron kang C-joist, PCF, tsaka C-joist na RSF. So ito, nakalagay naman dito yung mga permanent or removable. Next is two-way slabs naman. So gaya ng kumbaga basing from the dito sa ito, one-way slab. Ang two-way naman is siyempre two-way.
dalawa ang reinforcement mo. So, on all sides. So, 4 sides. Ayan. So, dalawang bent up bars na direction. Ayan. So, kanina, isa lang dahil nga one way lang siya. Ngayon, two way naman. So, parang meron kang mabubuong box. May parang box siya na butas. Sort of. Ayan. And then next, tsaka ito kasi, ang two-way kasi usually ginagamit kapag sa yung mismong span or yung profile ng slab mo is square. Nakalagay naman dito, for square panel, mas okay na mag two-way slab ka. Pero kapag rectangular, okay na yung one-way slab. Ito. Kaya yung binanggit ko dati dun sa dun sa design nyo, ay sa may design ng BT nyo, is mag-set kayo ng dalawa para at least magawa nyo ng details yung dalawa. So, dalawang type. So, two-way tsaka one-way. Kaya yung sinabi ko, yung 6x7 tsaka 6x6. So, meron kang rectangular, gagamit ka ng one-way slab, tsaka square na 6x6. So, two-way slabs. Tsaka yun kasi kapag different, kumbaga different sizes, syempre gagawan mo rin siya ng iba naman na na detail nun. Specific detail. So yan, sa two-way slab, meron tayong 4 na type, diba? So, waffle, meron kang two-way waffle. So parang yung sa waffle design is may mga siya, kumbaga saan ba to? Parang yung sa sa may tawag dito, Hagia Sophia. Yung square panels na So yun, waffle slab. Dahil dun sa design niya, they can carry heavier loads and mas mahaba yung span ng slab mo. Dahil dun sa meron kang mga waffles na dagdag reinforcement. Kumbaga, ayun, parang sa dome, kumbaga, 'di ba sa dome, ganito yung design niya. Meron kang tawag dito, ano ba yung nakalimutan ko yung term. Dahil dun, parang kumbaga is proven na noon pa na dahil yung sa dome kasi 'di ba is kaya niyang uh, dahil dun sa design na ganito, mas magaan, at the same time kaya niyang buhayin yung sarili niya. So parang gano'n lang rin concept dito. So meron kang mga small waffles, which means mas mahaba yung spans mo. At the same time, mas kaya mo rin magbuhat ng heavier loads. Two-way flat plate naman, flat lang naman siya. Kaso ang advantage naman ng kasi ng flat plate is yung floor to floor heights mo. Mas kumbaga hindi mo kailangan ng mataas na floor to floor heights. Ito kasi is parang ginagamit ng mga ganitong type ng kunwari meron kang building height limit or meron kasi depende sa area ay sa tawag ito sa zoning kasi meron yung iba may limit yung building height limit aside from yung sa NBC na yung restrictions na building height. Ito, pwede kang gumamit ng ganito, two-way flat plate para mas mas maliit yung floor to floor height mo pero mas marami kang floors. Parang ganun. And then two-way flat slabs naman is meron kang kumbaga parang capital sa columns mo. Ayan. So basahin niyo lang yung nakalagay dito. They can have larger live loads. Ayan. Dahil dun sa support dun sa column. Ano pa ba? Halos pare-pareho naman yung advantages nila kasi eh. Ayan. Ano pa? Next is reinforced concrete beams naman tayo. So ayan, meron tayong definition ng beams. Basahin niyo na lang.
very ko naman na 'tong mga 'to. So, meron tayong different types of beams. Pinakauna yung simple beams. I think alam niyo na 'to dahil dun sa physics, mech pala, sa mech niyo ata. Ayan, or si other term is yung simply supported beam. So, sa end, meron ka lang support sa ends niya. So, isang span lang siya. Ang simple beam is simply isang span. Yun na yun. Ang cantilever beam naman, meron kang fixed end, tapos kumbaga nakahang lang siya or free end. Wala siyang support dun sa isang side. Ito naman yung parang, ito kasi yung usual na misconception na pareho ang cantilever tsaka overhang, which is not true. Kapag sa cantilever kasi, fixed yung end mo, kumbaga ganito. Ito kasi sa overhang, yung support mo continuous pa rin. Kumbaga tuloy-tuloy yung galing sa isang span, tapos parang sinobrahan mo lang siya dun sa end niya, dun sa support niya. Ito kasi is kumbaga naka-fix talaga siya. Ito wala na siyang katuloy diyan. So yun lang yung difference nila. Cantilever tsaka overhang. And continuous naman, sa word continuous, tuloy-tuloy siya. So, mm, two two or more spans ng beam. Ayan, continuous beam. Yan. Next. So, kapag merong loads na kumbaga nag-react dun sa beam mo, ito yung parang pinaka-concept niya. Meron kang yung neutral axis mo. So, kapag may load sa gitna, so yung load sa taas, I mean yung forces na present sa taas is compression. Dahil yun nga, may force. Yun, pagdating sa baba na, may tension ka na. So, kaya kumbaga meron tayong reinforcement eh. Yung concrete malakas sa compression or dun sa crushing force, yung tension ay pero yung concrete naman dahil sila brittle sila kapag nababasag sila, madali sila mabasag kapag acted upon by a tensional force. Kaya meron tayong pakal. Kumbaga mas maging resistive yung beams or yung mga concrete concrete bodies nyo or ayan. So meron tayong tinatawag na inflection point sa beam. Mm, ano ba 'to? Parang ang pinaka lang kasi parang pinaka simple na explanation is na ano naman yun sa inyo din ano 'di ba yung tawag dito? Yung shear tsaka moment diagram ata alam ko na ano sa inyo yun eh. So kapag kapag ido-drawing mo siya dun sa ayun using the shear and moment, kung saan yung pinakamataas yung moment ng beam, 'di ba? May moment siya. Kung saan yung pinakamataas yung moment niya, 'di ba ito, zero shear siya, pero ito yung pinakamataas na moment sa diagram mo. Yun yung inflection point mo. So kapag hmm, nakalagay ba dito? Ayan, dito. Nasa 1/5 kapag sa ano, continuous beam ka tapos uniformly distributed yung ano mo, yung loading mo. Ito kasi sa isa lang eh. Anong tawag dito? Basta yun. Pero kapag uniformly distributed, I mean, so parang lahat, all parts is meron siyang loading. Yung inflection point mo daw is nasa 1/5. So usually, kasi within dito sa 1/5 na to, tsaka in between 1/5 and sa 1/5, hindi ka pwede mag ano dito, hindi ka pwede anong tawag dito? Mag-cut ng bakal or yung anong tawag ano kasing term doon? Splicing. Hindi ka pwede mag-splicing sa 1/5 ng beam mo. Pero hindi, mamaya lang yung ano. So, ayan. So, yung design ng ano, ayan, meron kang
meron kang bent up bars. So, pwede namang bent up or straight lang, depende. Tapos yung mismong connection, yung top bars mo is ayun, iikot din. Tapos yung bottom bars. And then, next, ito yung meron kang stirrups. So, ito, pinakita ko dito yung meron akong nilagay dito na drawing para mas maintindihan nyo. So, sabi niya, yung tendency kasi, parang yung kanina, meron kang tensile, malakas yung tensile mo, tsaka, ayan, doon sa gitna, parang yung parang mismong nature ng ano mo, beams mo is ano siya, magsasag siya sa gitna. Dahil doon, dahil malakas yung tensile sa gitna, meron kang dito sa gitna, meron kang tawag ito, reinforcing bars sa baba, tapos pataas. And then, meron din siyang ito, diagonal shear cracks. Itong shear kasi is ito yung parang tawag dito, ah, ito yung usually yung may nagkakaroon ng cracks sa beams mo. So, para ma-counteract yung cracks na yun, meron kang stirrups. Pero kunwari, yung stirrups mo is evenly distributed siya, parang mawawalan ng purpose. Kaya ang ginawa, kaya siya, yung dito sa part na to, sa malapit sa supports, yung design ng stirrups mo is, wait lang, ayun, nakalagay ba dito? Ito, pansin nyo, mas malapit yung mga, tawag dito, mas malapit yung mga stirrups mo para i-counteract yung mga shear, yung cracks mo dito. Para pag mag-crack, still closely ano pa rin yung mga yung tawag ito yung mismong support mo or yung beam mo. Yun lang yung parang pinaka-concept kasi nun. So yan, meron tayong mechanical splicing. So gaya ng sinabi ko kanina, sa yung kung saan malakas kung saan yung inflection point, hindi ka pwedeng mag ano doon, hindi ka pwedeng mag splicing. And then ito, nilagay ko lang ito para additional info. So according sa NSCP or National Structural Code of the Philippines, meron kayong yung concrete cover, yung parang yung kung gaano kalaki yung bakal mo sa yung mismong steel, I mean yung concrete na covering mo. So kapag yung sa beams and columns, meron kang yung primary reinforcement mo tsaka yung ties mo is 40 mm. So saan meron ba? Ito. So yung kunwari ito yung bakal mo from dun sa top na yung concrete mo is 40 mm minimum. And then yung conduits naman, dapat yung mismong conduit hindi mas not larger than the outside dimension or the 1/3 overall thickness of the slab or wall. So kung gaano kalaki yung depth pala, kung gaano yung depth ng beam mo, yun yung magdi-dictate kung gaano kalaki yung pwede mong padaanin na pipe sa beams mo. Tsaka yung kasi yung piping mo kasi hindi ka pwedeng kung saan-saan kasi meron yung practice na ginagawa nila, pinapadaan nila yung pipes dito sa mismong beam. Pero pwede lang yun kapag ito, susundan mo yung mismong parang allowed kung saan pwede kang maglagay ng pipe. So, in between inflection point tsaka kasi yun between 1/5 tsaka 1/4 ng span. Usually, kung saan pwede ka maglagay ng pipes. Pero yung iba, dahil parang mas gusto nilang safe, hindi nila binubutasan yung mismong beam. Hinahayaan lang nila basta within sa ceiling lang, tapos parang pinapadaan na lang. Or kumbaga design na lang na hindi na siya dadaan dun sa mismong beam mo para hindi na rin syempre para hindi rin mabawasan yung integrity ng Ayan. Then next, pre-test. Wala na to dapat eh. Ayun, tapos na. So yun lang.